biyayang laan sa mga sandaling ito. Samahan mo po kami muli, Panginoon, sa panahon naming pananambahan. Espiritu ng pagtuturo, Lord, ay, Lord, gumawa na ba nawa ng makapangyarihan sa puso ng bawat isa. Habang ako'y nakatayo sa likod ng pulpito, Ikaw, Panginoon, ay kumilos sa puso nila, Panginoon, at siyang tunay na magbigay ng kapahayagan, Lord, tungkol sa aming pag-uusapan ngayong umaga. Para sa iyong kapurihan, pinagkakatiwala namin lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Mari tayo magsipong lahat. Praise the Lord. Amen. Binabati natin lahat muli sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, especially ang ating mga bisita na kasama natin ngayon. We also want to pray para sa pumunta sa lugar ng Tarlac, sa pamumuno ni na Brother Eddie, Brother Sog, Brother David. Siya po ay naimbitahan sa isang gawain doon. So, ang Panginoon nawang magpala sa kanila at mag-ingat. Makarating sila ng ligtas sa ating piling muli mamayang hapon. Also, I want to report na nung nakaraang Biyernes ay nagbautismo po ang mga kapatiran natin sa Saudi Arabia ng 5 katao muli sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Salamat sa paggamit ng Panginoon sa kanila doon at ang church doon ay lumalago. Bagamat hindi po mahirap, hindi po madali, I should say, ang mag-maintain ng church doon, pero salamat sa biyaya ng Panginoon na sila po ay nagpapatuloy at lumalago sa hindi lang sa bilang, kundi sa pananampalataya. Amen. Sa umagang ito, tayo po ay magbabalik-aral lang sa isang paksa na palagay ko ay akma para sa paparating na election ng mga leaders ng mga kabataan. Ito ang nilagay ng Diyos sa puso ko. Nang sa ganun ay maintindihan po ng mga leaders, hindi lang mga kabataan, kundi sino mang ilalagay sa pwesto para manguna sa church nito, na ito po ay hindi basta-basta. Ito ay isang malaking responsibilidad. Amen. Pagka pinagkatiwalaan ka ng isang posisyon, ibig sabihin noon ay ikaw ay napadaan sa training, nasubok, na molde ang iyong karakter, kaya ikaw ngayon ay nilalagay sa posisyon para magkaroon ng authority sa gitna ng iglesia at malaki ang hinihiling at in-expect ng Diyos mula sa iyo. Amen, dahil sa pagkakapwesto mong yan. At hindi lang yan, i-apply din natin to sa buong iglesia, sa local church, at ganoon din sa universal church ng ating Panginoon. Amen. Tayo po sa panahong ito ay inilalagay ng Diyos sa isang posisyon ng authority. Kagaya ng ating pinag-usapan nung mga nakaraang mga linggo. Amen. Pinag-usapan natin ay ang tungkol sa authority of the true church. Right? At ito'y karuktong pa rin po. So, sa ilan sa inyo, ito'y pagbabalik-aral, pero marami na pong mga bagong believers ngayon na hindi pa narinig ang pagtuturong ito. So, nilagay ng Diyos sa puso ko na ito ay balikan natin. And I believe kahit doon sa mga matatagal na, meron tayong makukuha sa tuwing nire-review natin ang iba't ibang paksa tungkol sa message. At marahil ilan sa mga matutunghayan natin na hindi ko na nabanggit nung huling ituro ko to sa inyo. Yun ay mga dagdag na inilagay ng Diyos sa aking puso, mga detalye na palagay ko makakatulong kung aking sasama sa ating pagtalakay ngayong umaga. Alright? So, hindi natin kailangan tumayo ulit. Atin lang igalang ang salita ng Diyos sa ating pagbasa ng banal na kasulatan. Okay, bubuksan natin ang ating scripture sa Ephesians chapter 1. Simula sa verse 1 hanggang verse 5. Ephesians chapter 1, verse 1 hanggang verse 5. Right, sabi dito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God,
to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Verse 4, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will. Alright, ang pag-usapan natin ay adoption of sons or placing as a son. Adoption of sons, placing as a son. Hindi natin pinag-usapan lang dito ang pagiging born again. Right? Madalas, in-emphasize natin ang pangangailangan na ikaw isilang na muli. Isilang sa kaharian. Kailangan tayong isilang na muli dahil yung una nating kapanganakan ay pagsilang sa sanglibutang ito. Alright? Fleshly. Ayon sa kalooban ng isang babae at isang lalaki. Amen. Nabuo tayo sa sinapupunan. At ang ating pagparito ay isang makalamang paraan. At dahil doon ay makalupa, makasanlibutan. Kaya kailangan tayong maisilang na muli. Alright? At yung pagsilang na muli ay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao. Remember, amen? Ang pinanganak ng laman ay laman nga, ngunit ang pinanganak ng Espiritu ay sa Espiritu. Alright, yung pangalawang pagsilang, yun ang pagsilang nyo sa kaharian ng Diyos. Right? Pero pagkatapos nun, ay kailangan nating lumago, kailangan nating gumulang, kailangan nating lumaki sa kaharian ng Diyos. Kaya ang ating bibigyan ngayon ay hindi lang yung kapanganakan, kundi higit sa lahat ang paggulang natin hanggang sa tayo ay makupkup. Okay, yun yung adoption na tinatawag. Okay? Pagkukupkup ang tawag nun sa Tagalog or sa ibang salita ay pag-aampon. Okay? Pag-aampon. At ang message, yan ang mensahe. Right? Ang message, ang punteriya, ay dalin tayo dyan sa pagkukupkup na yan. Alright? Kaya, hindi tayo titigil lamang tungkol ng pagtalakay tungkol sa kapanganakan, kundi higit sa lahat tungkol sa ating maturity. Right? Kung saan ay pwede na tayong pagkatiwalaan ng lubos ng authority ng ating Panginoong Jesucristo. So yung adoption ay, ang isang ibig sabihin niya ay placing as a son. Anak ka na, pero ipupwesto ka pa bilang anak. Alright. Difference between adoption, as we know, and Bible adoption. Iba kasi yung adoption na alam natin dito sa lupa. Adoption, as we know, is taking somebody else's child and adopting him as our own. Diba? Pag nag-ampon ka, ang nasa isip natin, yung inampun mo ay hindi mo sariling anak. Okay? Pero hindi yun ang tinuturong adoption ng Biblia. Ang tinuturong adoption ng Biblia ay ganito. Bible adoption is taking your own child and putting him in a place of authority after reaching a certain level of maturity. Alright, sarili mo ng anak, pero ilalagay mo siya sa lugar ng pamamahala pagkatapos siyang makarating sa isang level ng paggulang. Okay? Siya ay padadaanin sa tawag dito, tutoring o training. Okay? During which yung kanyang karakter ay huhubugin at siya ay unti-unting magiging katulad ng kanyang ama. Alright? And then, pagka siya'y napatunayang gumulang na at mapagkakatiwalaan na, ay ipupwesto na siya, aampunin na siya. Okay? Ipupwesto na siya sa lugar ng authority. Yun ang pag-aampon sa Bible. Are you following me? Gusto kong itingin nyo yun yung mga mata dito. Okay? Huwag kayong titingin sa kisame, sa sahig, o sa mga lugar.
Dito tayo. Kaya naglagay ako ng presentation para kayo makasunod kayo ng gusto sa atin. Alright? So, yun ang pag-aampon sa Biblia. Okay? Gagawa sila ng isang seremonya pagka kailangan nang i-adapt yung anak at saksi ang publiko sa gagawing pag-aampon ng tatay sa kanyang anak. At sasabihin niya sa harap ng madla ng anak kong ito ngayon, pagkatapos na mahubog, pagkatapos na dumaan sa matinding pagsasanay, ay akin ng inaampon ngayon. At usually, binibihisan nila ng magara ang bata, isang robe. Amen? Habang siya ay nasa isang mataas na lugar kung saan kitang-kita siya ng lahat para hindi makalimutan na yung batang ngayon ay inampun na at sasabihin ng tatay, magmula ngayon, ang pangalan niya ay singkapangyarihan na ng aking pangalan. Ang salita niya ay singkapangyarihan na ng aking salita. Sino man ang kanyang sisantihin ay sisanti na. Okay? Sino man ang kanyang tanggapin sa kumpanya, kumbaga, ay kailangan tanggapin. Bakit? Kasi pinagkakatiwala ko na sa kanya ang aking negosyo. Alright. Yun ang adoption sa Biblia. Ito'y galing din sa salitang Grego na withosia, na ang ibig sabihin nga ay placing as a son. Alright. We are now in the age of adoption, but the fullness of it will be manifested at the body change. Okay, sa panahon, as a church, universal church, ang church ay nasa panahon na ng pag-aampon. Kaya nga ito na dapat ang ating emphasis. Okay? Ito ang dapat ipakita natin sa harapan ng mga tao. Itong ating target. Kailangan maampon tayo dahil hindi ito panahon ng born again lamang. Okay? Born again experience, although that's part of it. Pero ito ay panahon ng adoption. Hindi ito panahon lamang ng justification or sanctification or baptism of the Holy Spirit, but this is the age of adoption. Alright? Kaya, amen, ang church ages ay dumating para ipakita sa atin kung paanong inakay ni Lord ang kanyang iglesia patungo dito sa ating pinag-aaralan na adoption. Alright? Now, the previous ages, Luther, na kung saan ay ginastify ang church, panahon ni Wesley kung saan ang church ay sinanctify, at panahon ng mga Pentecostal kung saan ay natanggap nila ang baptism of the Holy Spirit, they only made a way for the birth and eventual adoption of the church in this age. Alright? So ipapaliwanag ko. Ang iglesia as a whole ay hindi pa isinisilang talaga nung panahon ni Luther, nung panahon ni Wesley, o nung panahon ng mga Pentecostal. Alright? Yung tatlong kapanahonan yun, which we know as the age of Reformation, alright? Yung tatlong yun ang nagsama-sama para maibalik ang iglesia doon sa posisyon na kung saan pwede silang isilang. Alright? So pagkatapos ng ages na yun, saka lamang pwedeng isilang ang iglesia. Anong panahon yun? Yun yung panahon na kinaroroonan natin. Alright? Hindi lamang Pentecostal age ang pinag-usapan natin. Alright? Kundi Eagle age. Bride age. Doon din isinilang ang iglesia. Gusto kong alalahanin nyo para maintindihan nyo ng gusto na ang iglesia actually ay isinilang na nung panahon ng Pentecost. Not the Azusa Pentecost, kundi panahon ng pagbaba ng Espiritu Santo nung araw ng Pentecostes. Alright? Doon isinilang ang iglesia. Pero tandaan natin na yung iglesyang sinilang, pagkatapos na mag-mature, yung iglesyang yun ay nag-mature. Alright? Kung hindi lang tayo lalabas pa sa mga susunod na kapanahunan, abay pwede nang rapture ni Lord yung iglesyang yun eh. It was a perfect church. Hindi lang sila isinilang, nag-mature sila. At pwede nang anihin sana, kaya lang, kailangan pa nating lumabas. Alright? Kaya anong nangyari yung iglesyang yun, na dapat sana'y
aanihin na ay kinailangang mahulog ulit sa lupa. Kumbaga, maitanim ulit sa ilalim ng lupa. Remember the concept now, sabi ni Christ, amen, malibang ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili siyang nag-iisa. Speaking of himself, siya ang butil ng trigo. Ano nangyari sa kanya? Diba? Dumaan din siya sa proseso ng adoption. Isinilang din siya bilang tao. At gumulang bilang tao. At inilagay sa posisyon ng authority, amen, bilang anak ng Diyos. At pagkatapos noon ay namatay. Nahulog sa lupa. Kasi kung hindi raw siya mahulog sa lupa at mamamatay, isa lang siya. Isa lang yung inilagay sa posisyon. Isa lang yung inampun na anak. Pero ngayon at nahulog siya sa lupa, ibig sabihin nun, magkakaroon ng posibilidad na dumami yung kanyang uri. Alright? Kasi kung ano yung tinanim mo sa lupa, ay anihin mo sa dulo ng halaman sa maraming anyo. Isang butil lang, pero pag namunga, ay maraming butil. Nakatulad nung butil na itinanim. Catch the principle. Alright? Ang gusto ni Lord, sumagana. Kagaya nung ani ni na Sister Lourdes. Brother Juanito. Amen? Gusto niya sumagana. Hindi lang isang butil, kundi dumami ang katulad niya. Kaya nga, nung mailibing ang ating Panginoong Jesucristo, amen? Hindi nagtagal, umusbong ang trigo at namunga kaagad 120 on the day of Pentecost. What's that? Dahil naitanim sa lupa ang ating Panginoon. At paglabas nila, pinagkamalan silang si Kristo, si Pedro, at saka si Juan, di ba? At yung iba pang mga unang believers, amen? Hanggang sa sila ay halos sambahin ng mga nakasaksi ng klase ng ministry na tinaglay nila. Bakit? Kasi katulad nung itinanim. Amen. Pero kung paano si Kristo, ganun din ang iglesia sa sanglibutan ito. Amen. Yung iglesyang yun ay kinailangan ding maitanim sa panahon ng Dark Ages. Okay, alalahanin niyo yung ating church ages. Tingin kayo dito sa bandang kanan nyo. Alright, Ephesus. Alright, pinanganak ang iglesia before Ephesus. Alright, panahon ng Pentecost. Kasi sa Ephesus, pumasok na yung Antichrist spirit. Pero before that, it was a perfect church. Alright? Pagkatapos, dumating Antichrist spirit, unti-unti lumayo sila sa original na turo. And then, pagdating sa Ephesus, Smyrna, Thyatira, alright? Pergamos, I should say, ay unti-unti na parang namatay ang iglesia hanggang sa doon sa panahon ng Thyatira ay nagdilim na ng gusto. Yun yung panahon ng Dark Ages kung saan parang nahulog sila sa lupa. Alright? Nahulog sa lupa, nalibing. Pero alalahanin niyo kung ano yung nangyari kay Kristo, ganun din ang mangyayari sa iglesia. Kaya lang sila nailibing sa Dark Ages dahil meron pang ibang kailangang lumabas. Meron pang ibang kailangang tumubo. Can you say amen? Kaya pagdating sa panahon ng Sardis, ay nagkaroon ng Reformation. Yung trigo ay muling umusbong. Dumating yung justification sa pamumuno ni Luther. Dumating yung panahon ni Wesley. Amen? Nagturo naman ng sanctification. Ano yun? Pinalalaki ulit yung tanim. Bakit? Kasi may naitanim sa lupa eh. Kailangan merong anihin. Alright? So, tumubo yung dahon nung umpisa. Pagkatapos, ay tumubo yung mga tawag dito bulaklak. Sa panahon ni Wesley, alright? Yung pollen kung tawagin. Ano yun? Sanctification. Hindi pa kamukha ng binhi, pero habang tumataas, nagiging mas kahawig ng binhi na nahulog. Hanggang sa dumating yung Pentecostal age, panahon ng mga Pentecostal, di ba? Bumalik ang pagkilos ng Espiritu sa iglesia, ang mga kaloob sa iglesia, mas kamukha na nung trigo na nahulog, pero hindi pa rin yun yung trigo. Alright? Ano yun? Binabalik lang yung nahulog sa lupa. Pagkatapos ng Pentecostal, doon pumasok yung bride age.
Okay? Sa panahon ng Laodicea, alright, ito, sa dulo niyan, ay pumasok yung bride age. Yan yung parte ng ministry ng prophet kung saan ay binuksan na yung mga hiwaga na kailangan buksan sa huling panahon para ano? Para gumulang ang iglesia. At maibalik sila completely doon sa original na kalagayan nila. Alright. So yun yung pagpasok ng bride age. Alright. Kaya pagdating dyan, ay ipinanganak na muli ang iglesia. Ayun. Yun yung sinasabi ko kanina. The previous ages, Luther, justification, Wesley, sanctification, Pentecost, baptism of the Holy Ghost, made a way for the birth and eventual adoption of the church in this age. Alright? Kailan ipinapanganak yung butil? Doon sa tuktok. Diba? Doon sa tuktok. Hallelujah. So, ang iglesia, sa panahon natin, dito lang ipinanganak. Sundan niyo ba ako? Marahil, ang katanungan niya, brother, hindi ba born again yung mga believer nung message ni Luther noon? Individually, they are born again. Dahil tinanggap nila yung message of the hour. Kung ano yung mensaheng nakalaan sa iyo, pag tinanggap mo doon sa panahon mo, ikaw ay maboborn again sa pamagitan nun, individually. Pero as a church, the church was not born again in Luther's day. Hindi ito born again nung Wesley's day. Hindi ito born again nung Pentecostal age. Ang iglesia ay naisilang lang ng muli pagdating ng bride age. Ito nga yung panahon natin. Alright, at yan ay ipapaliwanag ko sa inyo. 1 John chapter 5 verse 7. You remember the scripture, pababa. Sabi niya, for there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And three are one. Right? Wala na yan. Isa lang talaga ang Diyos, yung Ama, right? Yung Word, which is the Son, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen. They are not three persons, they are one. Sila daw nagpapatuto sa langit at isa lang sila. Ibig sabihin nun, hindi mo pwedeng taglayin ng anak nang hindi mo taglay ang ama. Hindi mo pwedeng sabihin, nasa akin yung anak, pero yung ama nandun pa sa langit, nandun sa trono. Hindi, they are one eh. Pagka taglay mo yung anak, taglay mo rin yung ama. Hindi mo pwedeng sabihin, nasa akin yung anak, pero yung Holy Spirit, wala pa. Sana pumasok din sa akin. No, pag taglay mo na yung anak, taglay mo na yung Holy Spirit because they are one. Hindi mo pwedeng sabihin ng Holy Spirit ay nasa akin, pero yung Ama ay nandun, naghihintay sa akin sa trono para ako yung makyat. No, yung Ama ay nasa iyo na rin kung taglay mo yung Holy Spirit because they are one. Okay, pero sa verse 8, may kaibahan. Ang sabi, and there are three that bear witness in earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree in one. May kaibahan, di ba? Yung tatlo are one, Father, the Word, and the Spirit. But the Spirit, the water, and the blood, they are not one, but these three agree in one. Alright? Ano itong water, spirit, at saka blood? Water, spirit, blood. Ito ang kumakatawan dun sa justification, sanctification, and baptism of the Holy Spirit. Yung water ay justification. Yung blood ay sanctification. Yung spirit ay baptism of the Holy Spirit. Ano ba ang ginagawa nitong tatlong ito? Sabi, they agree in one. Ibig sabihin, meron silang pinagkakasunduan na gawin. Ano yun? Sila ay nagkakasundo para ihatid ang bata sa isang tunay na kapanganakan. This speaks of the birth of a human being. Speaks of the birth of the church. Anong unang lumalabas sa isang babae pagka siya'y nanganganak? Tubig. Pag lumabas na ba yung tubig, pwede niyo sabihin, nanganak na ako. Ay, may tubig na, nanganak na ako. Hindi. Potentially, siya ay magkakaanak na. Pero tubig pa lang yun eh. Alright? Kaya hindi porket ikaw ay justified na, ay baptized ka na ng Holy Spirit. Naintindihan nyo? They are not one. They agree in one. Hindi porket ikaw ay sanctified na, ikaw ay baptized na ng Holy Spirit. No, sir. They agree in one. They are not one. They just agree in one. One purpose. And what's that? Birth. Alright? So, pagkatapos ng tubig, lalabas ang dugo, may anak ka na ba? Wala pa. Alright? Pagkatapos ay, saka darating ang spirit, the life, amen? And then, the baby is born. At siya iiyak, wah! And then, you have
a child, a son. Amen? Kailangan yung tatlong yun para magkaroon ng kapanganakan. Kaya, kailangan yung justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost dito sa panahon natin para magkaroon ng kapanganakan. Hindi sapat na justified ka lang ngayon. Hindi sapat na nagsisi ka lang. Hindi sapat na ikaw ay sanctified lang, natutong magdamit ng maayos. Alright? At maging banal. Kailangan ikaw ay mabautismuhan ng Espiritu Santo. Pag nagsama-sama na yung tatlong elementong yan, saka lang magkakaroon ng ganap na kapanganakan. So, naintindihan nyo na ngayon, amen, ng iglesia ay dito lang sa ating panahon isinilang. Dahil dito lang na kompleto yung justification, sanctification, and baptism of the Holy Spirit. Susundan niyo ba ako so far? Okay. Okay. Babasahin natin itong isang quote ng ating propeta para patunayan yan sa inyo. At siya mismo, in-identify niya kung kailan isinilang ang church. Sabi niya sa End Time Sign Seed. Tama-tama yung kanyang title. Talaga ito'y sign na ang iglesia ay dumating na sa dulo ng panahon. Sabi niya dito, now what's happened? This is 1962 now. March 19, 1962. What happened? We see a roar in the paper, across the television, out across the nations, where 5 stars just fell in line with the world. Amen? Meron daw 5 stars na nag-align with the earth. At ang sabi, what's 5? Ano ba ang 5? A number of grace. Every time those stars come in, something happens on earth. What has taken place? 5 stars fell in line. What was it? An introduction of what? Meron daw itong ini-introduce. Tandaan nyo, sa tuwing may gagawin si Lord sa lupa, ito ay ini-introduce niya sa langit. Bibigay siya ng tanda sa langit. Alright? Since then, ang sabi niya, nung mag-align yung 5 planetang yun, magmula noon, sabi niya, kung napansin nyo, just look what has taken place. Germany almost washed off the map. Some of the magi said that the world would burst like a watermelon. Every distressful thing prophesied by them for the last days, look what's taken place. England, the other day, had the storm that blowed away 70,000 houses one day. Disasters everywhere. Lahat ng sakuna, lahat ng kalamidad ay naranasan nila pagkatapos mag-align yung 5 stars. Sabi niya, California, Los Angeles, like to wash into the ocean. Muntik na raw na ito ay dumausdos patungo sa karagatan, yung California, nung panahong yun. Dahil walang tigil ang lindol. What is it? Sabi niya, the beginning of sorrows. Earthquakes have picked up everywhere. Why is it? 5 stars come in line. Grace. God's grace. What has happened? Paulit-ulit niya sinasabi, ano kaya ibig sabihin ito? Anong nangyari? An infant church. Hallelujah. A bride. Infancy. That the power of God has begun to fall on earth. She's taking form. A bride for this bridegroom. Ano sinasabi ng ating propeta? Amen. Kaya nag-align yun para sabihin sa inyong lahat, sa ibabaw ng lupa, na merong isang iglesia na isinilang. Hallelujah. An infant church. A bride, infancy. That the power of God has begun to fall on her. She's taking form. A bride for this bridegroom. So malinaw ba? Amen. 1962, in-identify ni Brother Branham, isinilang ng iglesia. Hindi na ito panahon ng Pentecostal lamang. Hindi lang ito panahon ng mga kaloob. Can you say amen? Amen. Justification made the way for sanctification. Sanctification made the way for the baptism of the Holy Spirit. And the baptism of the Holy Spirit made the way for the Spirit itself to come in His fullness. Amen. So, ang Holy Spirit ay bumaba sa anyo ng infant church. Hallelujah. Pero sabi, siya ay nobya. Pero, tandaan nyo, ang ating Panginoon hindi magpapakasal sa isang babae na immature.
lalo na sa babae, sa anak, sa isang sanggol, infant. Alright? Pinanganak na yung iglesia no, pero hindi pa ready pakasalan. Ano ibig sabihin? Kailangan gumulang. Kailangan dumaan sa proseso ng adoption. Sundan niyo ako, especially yung mga baguhan natin. Okay, naintindihan niyo, ito yung adoption na sinasabi. Alright? So, padadaanin sa proseso ng adoption hanggang sa siya ay mahubog, matrain sa negosyo ng ama, sa negosyo ng kaharian, hanggang sa pagka napatunayan na siya ay handa nang humawak ng responsibilidad, anong gagawin sa kanya? Ilalagay siya sa isang lugar kung saan magbibigay ng saksi ang Panginoon na ang iglesyang ito ay akin nang inaampon ngayon dahil siya ay nahubog na at ngayon pinagkakatiwala ko na ng lubusan ang kaharian sa kanya. Ang authority ko ay tulad ng authority niya. Ang pangalan ko, amen, ay tulad ng pangalan niya, amen, sa paggamit ng aking pangalan. Amen, pwede, may karapatan siya gumamit sa aking pangalan. She will have my name. Amen? Hallelujah. At anumang sabihin niya, ay parang ako ang may sabi. Praise the Lord. So sabi niya, that three stars meant His perfection of the Heavenly Father of the Trinity becoming one on earth among us, God's offices becoming one office. So nag-refer back siya doon sa panahon ng kapanganakan ni Jesus. Alright? So bigla siyang tumalon, pabalik sa panahon. Yung 5 ay in-identify niya bilang tanda ng pagsilang ng iglesia. Pero meron siya sinabi, yung 3 stars naman, nung isilang si Jesus. Remember, merong star na sinundan yung Magi's? Pero ang sabi niya, hindi yun isang star. Yun ay alignment ng 3 star. Kaya naging malaki siya, kung tignan eh. Bakit? Kasi alignment yun ng 3 star na nag-introduce naman ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Sundan niyo ba ako? Alright? Nang sabi, yun ay tanda na yung Father, the Son, yung 3 opisina ay naging isa dito sa ibabaw ng lupa sa ating kalagitnaan. Alright. What happened now? It's the church of the living God. So balik na naman siya doon sa 5 stars. What happened now? Now, it's the church of the living God coming together under the Word of God, and the astronomic heaven is announcing her approach. Amen. Might not believe that, but it's the Word just the same. Yes, sir. Right. So we are now moving into the fullness of our adoption. Papunta na tayo doon. Kumikilos tayo, papunta doon sa adoption. Isinilang ng iglesia, 1962 pa lang. Alright? So 1962, ilang taon na ang lumipas? Hanggang dito sa panahon natin. Mahigit 50 na. 51 years na yun. Diba? So ibig sabihin, from that, kumilos ang iglesia, papunta sa, ang sabi sa binasa natin kanina sa Ephesians chapter 1, amen, we are predestinated unto the adoption of children. Alright? Ang pagkatalaga sa atin ay patungo sa pag-aampon. Remember, sabi ni Barnabas, ang predestination looks to our destiny. Alright? Ang election looks back to foreordination or foreknowledge. Pinili tayo dahil before the foundation of the world, ay itinalaga tayo. Amen? Nakilala na tayo ng ating Panginoon. Pero yung predestination, ito naman ay nagtuturo dun sa ating kahantungan. So we are predestinated unto the what? Adoption of children. Alright? Dun sa 1962, sinilang ang iglesia, pero hindi pa tayo nakakarating dun sa unto adoption. Papunta tayo ngayon dun. Panahon na ito, pinanganak na iglesia, pero ngayon kumikilos tayo papunta doon sa adoption. Amen? The fullness of adoption, I should say. Amen? At yung fullness na yun ng adoption ay wala iba kundi ang redemption of our bodies. Alright. Ulitin ko, no? Isinilang 1962, kailangan padaanin sa adoption. From 1962 hanggang ngayon, nasa proseso ng adoption. Alright? So yung dulo ng adoption ay redemption of our bodies.
Body change. Yun ang kaganapan ng adoption. So, bahagi yun ng adoption. Yung rapture na sinasabi natin, bahagi ng adoption. Sundan niyo ako, tandaan niyo yun. Pag sinabing rapture, body change, kasama yun sa adoption. In fact, pati yung millennium ay kasama sa adoption. Mamaya, papakita ko sa inyo. Romans chapter 8:23, itong sabi ng scripture. And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. So, ang sinasabi dito, ang tinatalakay sa Romans chapter 8, kung maalala nyo, ay ang paghibik, pananaghoy ng kalikasan na ang mga anak ng Diyos ay mag-manifest na. Sila ay nananaghoy, sila ay humihiling sa Diyos na maibalik na ang pamumuno ng mga anak ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Remember, ano ang posisyon ni Eva at Adan nung pasimula sa original? Nakalagayan nila. Panginoon ng ibabaw ng lupa. Sila ang ruler ng ibabaw ng lupa. Sila ang nangangalaga, amen, sa sangkalupaan. Can you say amen? Sa lahat ng nilalang, sila ang namamahala. Sabi dito sa Romans chapter 8, lahat ng kalikasan, punong kahoy, ang ilog, ang kabundukan, ang karagatan, ang lupa, ay humihiling na, humihibik. Amen. Na maibalik na yung mga anak ng tao, o mga anak ng Diyos, I should say, sa kanilang posisyon. At ang sabi dito, hindi lang sila, kundi maging tayo. Also, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit. Hindi lang ang kalikasan, tayo mismo na merong unang bunga ng Espiritu. Ano yun? Holy Spirit baptism. Tayo na born again. Yun ibig sabihin nun. Sinong born again? Yung may Holy Spirit baptism. Yung pinananahanan ng Holy Spirit. Maging tayo na may pangunahing bunga ng Espiritu ay tayo'y dumadaing na rin. We groan within ourselves. Ibig sabihin, amen, naghahangad tayo, nananabik na tayo sa paghihintay sa ating pag-aampon. At ang tinukoy dito ay the redemption of our body. Dun sa dulo ng pag-aampon, which is the redemption of our body. Ephesians 1:13, in whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Alright? Kailangan sumampalataya ka muna pagkatapos mong marinig ang salita ng Diyos. Pagkatapos nun, ang sabi ay, siselyuhan ka ng Espiritu Santo ng pangako. Alright? Narinig natin yung mensahe, sinampalatayan na natin. Pagkatapos, saan tayo dinala? Sa baptism of the Holy Spirit. Naselyuhan tayo ng Holy Spirit. Nanahan ng Holy Spirit sa atin. Alright? So, hindi ito yung katulad ng tinuturo ng mga Baptist. When you believe, you receive the Holy Spirit. No. Amen. Sabi ni Paul sa Acts chapter 19, have you received the Holy Ghost since you believe? Not when you believe, but since you believe. Alright? Kaya nga, dadaan ka sa, sa tatlong proseso. Diba? You believe, you are justified, and then you are sanctified pagkatapos nun. And then, you are sealed with the Holy Spirit. Doon ka pa lamang ipinanganak na muli. So, sabi niya, in whom also, after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Alright? So, tayo rin yun. Yung nandun, sa Romans 8, yung sealed with the Holy Spirit at may first fruit of the Spirit. Nasundan nyo? At ang sabi ito, which is the earnest of our inheritance. Yun daw, selyo, yung first fruit ng Spirit, ay ito raw ay paunang bayad nung mana. Merong mana dito na binigyan ng paunang bayad. At yung unang bayad daw ay ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Ano yung unang bayad? Down payment. Praise be to God. Abay, kung down payment pa lang yan, isipin nyo kung anong mararanasan nyo pag nakuha nyo yung kabuuan ng mana. Alright, so we have the earnest of our inheritance until. Yan lang ang taglay nyo hanggang sa dumating ang the redemption of the purchased possession. Alright? Holy Spirit ang taglay nyo
At dadalhin nyo yan ang patunay nyo na kayo ang nakabili. Actually, si Christ ang bumili, di ba? Pero binigay niya yung down payment sa inyo para patunay na yun ay sa inyo. Meron kayong katunayan. No, kami ang nag-down payment. Sa amin yan. Hallelujah. Ano yung ating inihintay? Redemption of the purchased possession. Ibig sabihin, hallelujah, merong mana, pag-aari na lubusang mapapasa atin pagdating ng araw na ito. Ano yun? Glorified body. Can you say amen? Glorified body. Yung katawang ito ay papalitan. Alright? Bakit? Kasi nabayaran na, can you say amen, yung ating katawan na ipapalit dito. Nabayaran na ang katubusan ng ating katawan. At hinihintay na lang natin, may down payment na tayo in the form of the Holy Spirit. At sa dulo ng adoption ay ano? Ibibigay na sa atin yung binayarang mana natin. Amen. And to the praise of His glory. All right. Other body-changing scriptures. 1 Corinthians 15, verse 51 to 52. Sulat niyo mga scriptures. Sabi, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep or go in the way of the grave. Yun ang ibig sabihin yan. We shall not all sleep. Hindi na tayo lahat mamamatay. Alright? At ibuburol pa. But we shall all be changed. Kayong may Holy Spirit na. Kayong nasa panahon ng adoption ngayon, inaampon. Sa dulo niyan, amen, ay hindi na kayo mamamatay. Hindi na kayo pagbuburulan. You will not sleep anymore. Kundi kayo ay mababago. Anong mababago sa inyo? Amen, nabago na yung ating panloob na pagkatao. Ano pang kailangan baguhin? E di yung panlabas na pagkatao, yung katawan. We shall be changed. Yan ang pangako sa huling panahon. Kaya nga, age of adoption ito eh. Age of adoption, di ba? Magkakaroon tayo ng bagong katawan. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, ano ba yung huling bahagi ng pagdating ng Panginoon? Amen. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice, and with the trump. Pagdating daw ng huling trumpeta, it's the same trump. Amen? Sa sandaling yun, sa isang iglap, sa isang kisap mata, amen, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Hallelujah. Yun yung isang iglap, yung pagpapalit ng ating katawan. Pero bago dumating doon, dumaan muna tayo sa proseso ng adoption. Alright. Philippians 3 verse 20, for our conversation. Ang pagkakatranslate niya sa Tagalog, ang ating pagkamamamayan. Okay, kinuha kasi nila yung root word, which is right. Our citizenship is in heaven. From whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body. So nilinaw, ano ba yung mababago? Sabi dito, ang babaguhin ay our vile body. Anong vile? Masamang katawan. Masama itong katawan na ito. Bahay peste nga. Ang tawag ni Brother Branham eh. Di ba? Hallelujah. Pest house. Amen? At tinawag ito ng Biblia na kasalanan mismo. Hallelujah. Pero ang sabi, papalitan daw itong masamang katawan natin that it may be fashioned like unto His what? Glorious body. Galing sa masamang katawan, amen, ay papalitan patungo doon sa katulad ng katawan na tinaglay ni Kristo nung siya'y mabuhay na maguli. Isang maluwalhating katawan. According to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. So merong kapangyarihan na kumikilos ngayon sa atin. Alright? At yun actually ang babago dun sa katawan natin. According to the working, may pagkilos ngayon na nagaganap sa ating buhay. Ang sabi dito, yung pagkilos na yun, kayang pasunurin lahat ng bagay.
That's nothing but the power of God. The power of the Holy Spirit working in us. Amen. Hallelujah. Yung kapangyarihan nyo na natanggap nyo, amen, yun din ang mag-quicken sa inyong mortal body. If the Spirit of Him that raised Christ from the dead dwell in you, it shall also quicken your mortal bodies. Romans chapter 11. Alright. 1 John chapter 3 verse 2, anong sabi? Amen. We are now are we the sons of God. Ginukot ko na lang out of memory. Alright. Now, ngayon ay mga anak na tayo. Mga isinilang na tayo muli. Can you say amen? Amen. Yet, we still don't know what we shall be, ang sabi niya. But we know that when He appears, we shall be like Him. Bakit tayo maging katulad niya? Hindi lang sa karakter, kundi maging sa katawan. We shall have the same glorious body. Hallelujah. Remember na, pinag-usapan natin yung mga na-born again na, hindi yung mga gusto pa rin ma-born again. Alright? Kung gusto yung masama dito sa usapan, lapit na kayo kay Lord. Kaya magpabautismo na kayo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Kung talaga ikaw ay anak ng Diyos sa isip ng Panginoon, dadaan ka dyan sa prosesong yan. Magsisisi ka. Tatalikuran mo yung dati mong gawi. Amen. At malilinis ang iyong buhay. At mapupuspos ka ng Holy Spirit. Amen. Then you are born again. Pagka born again ka na, kasama ka na dito sa pinag-uusapan natin. Amen. Na merong paunang bayan. May unang bunga ng Espiritu. Amen. Na ang dulo ay ano? Tutubusin na natin yung binayarang mana. Yung katawang malulahati. Praise the Lord. What the message had to say regarding this. Tingnan natin kung paano pinaliwanag ni Brother Manna para makita nyo kung yung tinuturo ko ay in line dun sa interpretation ng prophet. Sabi niya, what is it? He's pouring in His Spirit. Ang subject niya, adoption dito, He's pouring in His Spirit, then those who are resting out yonder in the grave or under the altar of God, as the Scripture says, yun daw mga namatay, nasa ilalim ng altar, habang binubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu dito sa ibabaw ng lupa, kita niyo yung eksena? Binubuhos niya na ang kanyang Espiritu sa ibabaw ng lupa, at yung mga nandoon sa ilalim ng altar, mga naunang mga believer na namatay sa atin, sabi dito ay ano, they are crying. Sabi nila, how long, Lord? How long? How much longer? Gaano katagal pa kami maghihintay, Lord? Sabi niya, God's waiting on me and you. The church is waiting on me and you. Sinong church? Yung church na nauna, namatay na, nasa ilalim ng altar. Yun ang tinutukoy niya. Ang Diyos ay naghihintay sa atin at yung church na nauna na sa atin, mga namatay kay Kristo, ay naghihintay din sa atin. Anong hinihintay nila sa atin? Kala ko ba si Lord ang hinihintay natin? Diba? Si Lord, darating niya anytime. Alam niyo, ang hinihintay niya kayo. Hinihintay niya kayo na ma-adapt, maging handa para sa kanyang pagbabalik. Ready na si Lord. Anong kailangan niyang i-ready sa kanyang sarili? Ready na siyang bumaba. Ang hinihintay niya, kayo. Kayo at ako. So God is waiting on me and you. The church is waiting on me and you. Adoption time. Alright? When God can pour into us His fullness, His power, His resurrection. Ito pala yung panahon ng adoption. Ito yung panahon, unang-una, may dalawang bahagi. Alright? Yung unang bahagi ay ano? Amen. Isinilang tayo. At pagkatapos natin isilang, binubuhos niya ang kanyang Espiritu sa atin. Hindi lang basta Espiritu, kundi ano? Kapuspusan. His fullness. Binubuhos niya ang kanyang kapuspusan. Kanino? Sa iglesia. Doon sa ipinanganak na iglesia. Are you following me? Alright? Hindi lang kapuspusan, kundi binubuhos niya ang ano? Amen. Ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang kapangyarihan, ang kanyang pagkabuhay na maguli. Hanggang sa ano magiging resulta? That when the church and Christ become so close together until Christ becomes visible among us and raises the dead. Hanggang sa ano raw? Hanggang sa si Kristo at ang iglesia ay maging magkamukha na
the same signs and wonders, the same ministry, sabi ng ating propeta, exactly the same, hanggang sa magawa na nilang buhayin muli ang mga patay. Amen. Greater works than this you shall do, because I go to the Father. Alright? Ano tinutukoy niya? Pagdating ng iglesia dun sa estadong yun, amen, na sila'y mapupuspos ng gusto, ang kapangyarihan ng Diyos ay may magmamanifest ng lubos sa kanilang kalagitnaan, amen, magiging katulad na sila ni Kristo. Bakit? Dahil binuhos sa kanila ang Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Pansinin nyo, dito kayo sa tumingin, please. Dito kayo tumingin sa ating para makasunod kayo. And we go into the rapture. So ang unang bahagi ay pouring His Spirit into us, His fullness. And then, yung pangalawang bahagi ay, we go into the rapture or body change. So, dalawang bahagi yung adoption. Pagbubuhos ng kanyang Espiritu, and then sa dulo ay body change. So, naintindihan nyo na yung lubos na adoption ay sa body change. Nagsimula nung ipanganak tayo sa training natin, and then sa dulo ay body change. Okay, the church today will receive a double portion of this adoption as Elisha received a double portion of Elijah's spirit. Okay, nakita natin dalawang bahagi ang adoption, double portion eh. Tingnan natin ang tipo, Elijah at Elisha. Si Elijah, he was anointed, right? Pero meron siyang tagasunod. Si Elisha. Hindi siya tinantanan sa pagsunod. Hanggang sa siya ay iangat sa langit, marapture. Dahil yun ang sabi ni Elijah, pag nakita mo ko, pag ako'y itinaas na, amen, ay tatanggap ka nung hinihilin mo. Double portion. Ano nangyari? Bumaksak yung balabal ni Elijah kay Elisha at nagmanifest sa kanyang buhay, dalawang bahagi o double portion, dobling pahid, nung pahid na taglay ni Elijah. Kung titignan nyo si Elisha, mas maraming ginawang himala kaysa kay Elijah. Bakit? Double portion yung kanyang natanggap. Alright? So, kung ating ititipo yan, sa church, kay Christ at sa church, si Elijah ay si Kristo. Alright? Ang church na sumusunod sa kanya, si Elisha, amen, ay si Elisha, I should say. Amen? So, si Elijah, si Lord, ang Elisha ay ang church. Kung ititipo natin, nasusundan nyo? Alright, so ano nangyari kay Christ? Christ being the manifested full word. Si Christ ba ang full word? Right. Alright, and He was adopted, but did not experience the body change before death. Hindi napalitan ang katawan ni Jesus Christ bago siya namatay. Naintindihan niyo ba? Hindi siya nag-body change. Napalitan lang yung katawan niya pagkatapos siyang mamatay. Alright? But the church in this age will be the full word manifested. Ang iglesia magiging katulad ni Kristo, full word din. Full word din. Dahil ang kapuspusan ng Diyos ay ibubuhos sa Kanya. Ang buong salita ay mahayag sa Kanya. Can you say amen? Pero hindi lang yun. Ang iglesia dito sa uling panahon na may pangako na siya ay dadanas ng body change without tasting death. Double portion nung meron si Jesus. Can you say amen? Siya naging full word manifested, pero hindi siya nag-body change bago siya mamatay. Amen? Tayo, full word manifested, at hindi lang yun, papalitan pang ating katawan. Amen? Pwede rin natin itipo yan kay Brother Branham at sa bride, end time bride. Si Brother Branham received the full word. Right? Lahat ng hiwaga ay binuksan. Unang ipinahayag kanino? Sa propeta. Brother Branham, alright? Siya si Elijah natin. Pero si Elijah ay merong Elisha. Alright? Tayong Elisha, yung end time bride. So Brother Branham received the full word, but was not changed bodily, but the bride will receive the full word, plus she will experience the body change. Naintindihan niyo ba yun? Mas mapalad kayo kaysa kay Brother Branham.
Dahil hindi siya napalitan ng katawan. Pa rin siya sa libingan. Pero kayo na inabot ng dulo ng panahong ito, may pangako tayo na hindi na tayo mamamatay. Papalitan ang ating katawan. So what's that? We receive double portion of what Brother Branham received. Israel, to whom the adoption pertained, refused the Son, and so was not adopted, and this blessing was given to the Gentiles by faith in Jesus Christ. Para sana sa Israel ang adoption eh. Dahil ang Israel, ang anak ng Diyos. Dineklara niya sa Hosea chapter 11 verse 1. Kung titignan niyo, sulat niyo yung scripture. Hosea 11 verse 1, tinawag niyang Israel na anak ko, my son. My son. Ang Israel, remember, ang inaampon ay ano? Anak. Ang Israel palang anak ng Diyos dati, bago tayo pumasok sa eksena. Pero ang sabi, amen, sa Biblia, tinanggihan nila ang anak nung ito ay dumating. Tinanggihan nila ang ating Panginoon si Kristo. Kaya siya bumaba para i-adopt sana sila. Pero tinanggihan nila yung adoption nila. Kaya lumipat ito sa Gentile Church, sa atin. Praise the Lord. Tingnan natin. Sabi ng scripture, ang patunay natin scripture, Romans chapter 9, verse 1 to 4. Sabi, I say the truth in Christ. Si Paul ang nagsasalita. I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. Nalulungkot daw siya, nabibigatan siyang luba. Bakit kaya? For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Amen? Kung pwede lang sana, ako'y sumpain na lang para sa aking mga kapatid, sa mga Israelita, sa mga Hudyo. Bakit kaya? Bakit ganito ang kanyang sinasabi? Bakit? Kasi sabi niya, who are Israelites to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises. Para sa kanila dapat ang pag-aampon. Sila dapat ang ilalagay sa authority. Sa kanila dapat itong mga biyayang ito, itong tipan na ito, sa kanila dapat. Pero tinanggihan nila, kaya si Pedro ay nalulungkot ng gusto. Bakit? Hindi tinatanggap ng mga Hudyo ang kanyang ebanghelyo. Right? Kaya nga bumaling sila sa mga hintil. Kaya sabi ni Pablo, kung pwede lang, ay masumpa na lang ako para matanggap sana nila ito. Pero tinanggihan kasi nila, kaya kinalulungkot ko ng gusto. Ephesians 1:5, sabi ng scripture, having predestinated us unto the adoption of children. Oh, how does this happen to us? Paano ito nangyayari? Paliwanag ng scripture ay ganito, Galatians chapter 4. Sabi niya, now I say that the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant. Ang isang tagapagmana raw, habang siya ay bata pa, ay walang pagkakaiba sa isang alipin. Sino ba tagapagmana? Di anak. Pero kung bata pa siya, wala siyang pinagkakaiba sa alipin. Bakit? Kasi dahil dito, sabi diyan sa verse 1, though he be Lord of all, bagamat siya ay Panginoon ng lahat, tagapagmana siya, anak siya, Panginoon siya ng lahat. Pero sabi sa verse 2, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Kahit tagapagmana siya, siya ang magiging Panginoon ng lahat. Okay? Kumbaga, prinsipe. Di ba? Pinanganak, prinsipe. Pero hindi pa hari kagad. Hindi pagkasilang ay ilalagay na yung corona sa kanya. Di ba? Hindi pa bagay sa ulo niya yung corona. Bakit? Kailangan pa siyang padaanin sa tutorship. Kaya wala siyang pagkakaiba sa alipin. Kailangang turuang mag-submit. Amen? Yung mga inilalagay na leader, yung mga mahusay na leader, ay ano? Marunong sumunod. Marunong magpasakop. Marunong tumanggap ng saway. Diba? Handang mapagalitan. Kasi alam niya, ikatututo niya yun. Ikahuhubog niya yun. Hindi pwedeng leader yung masaway mo lang, nagtatampo na. Paano ka magli-leader?
Ha? Praise the Lord. Kumikilala ng authority. Hindi niya pwede sabihin, bakit mo ako tinuturuan? Abay, anak ako ng Diyos, tagapagmana ako, Hindi niya pwede sabihin sa tutor yun. Kasi yung pumili ng tutor ay yung tatay niya mismo. At habang bata pa siya, kahit siya ang Panginoon ng lahat, kahit tagapagmana siya, kailangan magpasakop siya doon sa piniling tutor ng kanyang ama. At kasama sa training niya yun, yung pagpapasakop, pagpapaturo. Hallelujah. So, verse 2 again, but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. May tinakdang panahon para ikaw ay maging. Praise the Lord. Verse 3. Even so we, when we were children, so binaling sa atin, ganun din tayo. Kita nyo, tayong pinatutungkulan nun. We were in bondage under the elements of the world, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Alright? I-redeem na sana ang Israel. Okay, tinanggihan nila. Sino nakatanggap ng pag-ampon? Tayo. Alright? Dahil tinanggap natin yung Son, ating Panginoon sa Kristo. Verse 5, to redeem that were under the law, that we might receive what? The adoption of sons. Verse 6, and because you are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Hindi yung Espiritu ni Kristo ang nagpaging anak sa inyo. Kundi sabi, dahil sa kayo'y mga anak na, kaya ibinigay sa inyo ang Espiritu ni Kristo. Amen. Ang sa ganun ay makaiyak kayo sa Kanya ng Abba, Father. Abba, Father. Amen? Alam, hindi lang kayo nakikitatay. Di ba? Father kayo dyan. Born again na ba kayo? Di ba? Tatay kayo dyan. Tawag-tawag kayo dyan. Di pa naman kayo born again. Amen? Pag na-born again ka na, then merong magpapatuto sa iyong espiritu na ikaw ay anak na nga ng Diyos. Lalo na pagka ikaw ay na-adapt na, dumating doon sa maturity, meron siyang isinusugong espiritu ng adoption, kayo say amen, na magpapatunay na ikaw nga ay anak na, may karapatan kang tumawag sa Ama. Tawagin mo siya, Abba, Father. Verse 7, wherefore thou art no more a servant. Pagdating noon, hindi ka na alipin, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Alright, so ito yung son na piniplace. Placing as a son. Son ka na. Yung pinagmula ng salitang son ay iba doon sa pinagmula ng salitang child. Parehong anak yun, child sa son. Pero yung child ay bata. Yung son ay gumulang na. Alright. Nakasunod ba kayo so far? Hebrews 12:5. Patuloy na explanation ng Bible. Ganito raw. And ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. May pangaral na ipinangusap sa inyo bilang mga bata o bilang mga anak. Ano yun? Ito yung pangaral, My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. Huwag mong hamakin ang, anong ginamit na salita? Chastening. Pagpaparusa, ang pagkakasabi dyan Kung di ako nagkakamali. Ng Panginoon. Nor faint when thou art rebuked of Him. Kapag ikaw ay napagsasabihan, huwag kang manghinawa, huwag panghinaan ang iyong loob. Dahil ikaw ay nasasaway na pagsasabihan. Huwag mo hamakin ng pamamalo ng Panginoon. Huwag mo hamakin yung mga pinadadaanan niya sa iyong mga pagsubok. Bakit? Dahil anak ka. Sabi niya, verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. Kaya ang mga iniibig daw ng Panginoon ay kanyang sinasaway, kanyang hinahampas, kanyang pinaparusahan ang bawat anak na kanyang tinatanggap. So hindi pala basta-basta tinatanggap, kailangan paluin, kailangan parusahan kung minsan. Bakit? Gusto niyang mag-mature kayo. Gusto niyang, amen, huwag kayo manatiling parang mga alipin.
na sinasabi palagi lahat kung anong kailangan gawin. Kailangan merong tutor na magtutok-tok sa inyong tuktok. Hindi dapat ganyan. Dapat tumating kayo sa punto na alam nyo na kung anong dapat gawin sa salita ng Diyos. Hindi kailangang sukatin palagi yung buhok. At pansinin palagi yung haba ng palda. Dapat dumating kayo sa punto, alam niyo na kung ano yung kalugod-lugod kay Lord at hindi kalugod-lugod kay Lord. Hindi na kayong mga bata. Amen. Sinaway na kayo ilang beses dyan eh. Pinadaan na nga kayo, kaya ang dami yung nasubukan ng pagsubok kasi yan nga yung paulit-ulit na pagsuway nyo dati. Kapag ngayon, natuto na kayo. Diba? Bakit aampunin na kayo eh? Alright? Yung mga nagtatampo sa saway at palo, hindi naampun kaagad. Ayan. Yung mga medyo nahihirapan sa pagsubok, alis sa church muna. Pag may problema sa church, iwan muna yung church, kayo muna mag-solve dyan. Pagkaayos na kayo, babalik ako. Kaya, nananatiling bata. Harapin natin ang pagsubok bilang iglesia. Paghuhubog lang yun. Training lang yun. Ng tutor natin, wala iba kundi yung Holy Spirit, di ba? Training lang yun. Hallelujah. Huwag niyo hamakin yun. Yan ay isikabubuti natin. Kaya tayo sinasaway, may dapat ituwid sa atin. May immaturity pa sa atin. Right? Verse 8. Sabi niya, verse 7 pala, if you endure chastening, God dealeth with you as with sons. Kapag natitiis nyo raw yung pagpaparusa o pagsasaway ng ating Panginoon, may ibig sabihin nun, He dealeth with you as with sons. Mga anak kasi kayo. Diba? Pag tinatanggap nyo yung saway at tinitiis nyo, mga anak kasi kayo eh. For what son is he whom the father chasteneth not? Kahit sinong anak ang hindi sinasaway ng ama? Yan ang sinasabi niya. But if you be without chastisement whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung hindi kayo dumadanas ng saway, ng palo ni Lord. Samantalang ito'y nararanasan ng lahat ng anak. Ibig sabihin nun, hindi ka anak. Putok ka sa buho. Diba? Spiritually speaking. Hallelujah. Dahil lahat ng anak ay dumadanas nito, ang sabi niya. Praise the Lord. Huwag niyo sabihin, salamat sa Panginoon, hindi ako katulad ng iba, hindi ako dumadanas sa mga kahirapan na dinadanas nila. Is that something to rejoice over? Or something to worry about? Hallelujah. To clarify this birth and adoption principles, let's read the following scriptures. Sunod yung mga scripture. Okay? So, anak muna, kapanganakan muna, bago ka ampunin. Sabi ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons. Yung sons dyan ay katulad ng sons dun sa Galatians na mature son, mature children. Amen. Yun daw tumanggap sa Kanya, ang binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos. Maampon, yung ibig sabihin dyan, even to them that believe on His name. Kailangan tumanggap ka muna, sumampalataya ka sa Kanya, at sa Kanya bibigyan ng kapangyarihan maging sons of God. Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Alright, so kailangan maborn again ka muna bago ka, amen, ampunin bilang anak. Yung inaampon ay anak. Remember that, ulit-ulitin ko. Sariling anak ang inaampon. Sariling anak ang nilalagay sa authority. Hindi pwedeng i-adopt ni Lord ang serpent seed. Bakit hindi niya anak eh? Hindi niya pwedeng i-adopt ang denominational children. Hindi niya anak eh. Sino nga adopt niya? Sarili niyang anak. Mga isinilang sa kaharian. Galing sa Kanya. Galing sa Kanyang sinapupunan. Predestinated, elected before the foundation of the world.
Hallelujah. Romans 8:15. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Verse 17. And if children, then heirs. Kung kayo mga anak, kayo mga tagapagmana. Heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Right? Kung gusto nyo raw malulahating kasama niya, kailangan maghihanda kayong magdusang kasama niya. Diba? Gusto natin lambasan yung suffer eh. Diba? We want to be glorified together with Him. But we don't want to suffer with Him here on earth. Diba? Kung tayo mga anak, kung tayo tagapagmana, kasama tagapagmana ni Kristo, dapat hindi lang tayo umasang malulhati, kundi umasang magtitiis ng mga pagsubok, magbabatan ng mga kahirapan, ng pag-uusig ng sanglibutan, ng oposisyon, amen, nung kabilang banda, nung ating mga kaaway, amen, sa daigdig ng kademonyohan. Sana susundan niyo ako. Amen, kung kaibigan niyo ang sanglibutan, amen, well, meron kayong problema sa inyong karanasan. Amen, kung tinatapik kayo, pinupuri kayo ng sanglibutan. Amen? At mas madalas nyo bang kasama kaysa doon sa mga believer? Amen? Panahon na para i-check nyo ang inyong karanasan sa ating Panginoon. And you profess to be believer of the message, hindi yan ang direksyon ng mga anak ng Diyos. Alright, so kailangan para mag-glorify, kailangan mag-suffer with Him. Romans 8:18. For I reckon that the sufferings, kita nyo, dinagdagan na ng S, marami yan. Sufferings. Amen. Sufferings. Praise the Lord. Yan yung dinadanas ng mga kinakasal pagkatapos ikasal. Sufferings. Diba? Sa kasal, ano lang, wedding ring lang yun. Bago ikasal, ano? Engagement ring. 3 yung singsing na ating natatanggap sa ating buhay. Yung pangatlo, suffering. Pero ang sabi ni Pablo, pero aking ibinibilang na ang mga kahirapan, pagdurusa ng kasalukuyang panahon ay hindi maaring ikumpara, amen, sa kalulatian na mahayag sa atin. Huwag kayo dyan titingin. Tumingin kayo doon sa kapalit niyan pagdating ng araw. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. Kayo mag-alala, hindi kanya pananatiliin dyan. Ilalabas kanya dyan. Hallelujah! Just make sure kasama mo siya sa pagdaan dyan. Because He said, I'll never leave you nor forsake you. I'll be with you, even in you, unto the end of the age. Amen. Think of it now. Ang Diyos, pagka nagsaway sa inyo, sinasamahan ka. Praise the Lord. Yung ama, pagka nananaway, alam niya kung hanggang saan yung kaya ng kanyang anak. So, ganun yun. Amen? Si Lord, pag nagsaway nung hindi niya anak, hindi niya kasama. Bahala ka sa buhay mo. I mean, He will judge them. Diba? Iba yung rod of judgment dun sa rod of correction. Yung judgment niya para yan dun sa hindi mga anak. Pero yung rod of correction ay para sa mga anak. Ang purpose ay hubugin, ayusin ang buhay, hubugin hanggang sa maging katulad niya yung anak. Sabi dito sa verse 19, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Yan ang katumbas ng adoption, manifestation of the sons of God.
manifestasyon ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin pag sinabi mo manifestasyon, it's the unveiling. Amen? Meron dating nakatago na ngayon ay nailantad. Nag-manifest. Naintindihan nyo? Alright. Meron dating nakatago na anak sa atin sa anyo ng binihi. Pero ngayon ay isinilang na, unti-unting nagmamanifest at darating ang panahon, ito'y darating sa kalubusan. Yun yung tinatawag na manifestation of the sons of God na inihintay ng nilalang, ng kalikasan. Inihintay natin mismo na mayroong pangunahing bunga. Manifestation of the sons of God. Verse 20, for the creature was made subject to vanity, not willingly, but the reason of him who had subjected the same in hope. Amen. Tayo daw ay na-subject sa vanity. Na-subject saan? Sa corruption. Ang katawan natin ay na-subject sa kawalang saysay. Sa walang kabuluhan. Di ba? Ano ba itong dinadanas natin sa buhay na ito? Sige ka ng trabaho, kain ka ng kain. Amen. Amen. Patuloy ka namang namamatay. What's that? Vanity. Amen. Sabi ni Barbara, pagka umabot na kayo ng 18 anyos, pataas. Amen. Dati nung bata kayo, habang kumakain kayo, lumalaki kayo. Pero ngayon, pag umabot na kayo doon, habang kumakain kayo, nangihina ang inyong katawan. Nahuhukot kayo, hindi na kayo lumalaki. Pumapayat kayo, nahuhukot kayo. Ano yun? Amen. Papunta na sa kamatayan because that's vanity. Pero ang sabi, yung nagpahintulot sa atin na masubject dito, ay nagpahintulot sa atin dahil may layunin siya. May pag-asa. Amen? Amen. Kaya merong ganitong suffering, merong ganitong dinadaanan tayo dahil may pag-asa. Hindi mo na kailangan ng pag-asa kung ikaw ay wala na sa suffering, wala ka na sa kadiliman, wala ka na sa hapis. Bakit kailangan pa ng pag-asa? Nandun ka na eh. Yung pag-asa, masarap yan pagka nasa gitna ng kadiliman. Basta nasa gitna ng mahigpit na kalagayan. Diba? Sa panahon na parang kalaban mo ang lahat. Amen? Diyan masarap ang pag-asa. Sa kabila nun, may pag-asa ka. Amen. Ano pag-asa natin? Verse 21, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Amen. Ang pag-asa natin, mapapalaya tayo dito sa corruption na ito. Nakakulong tayo. Not willingly. Merong nagpahintulot sa atin na tayo makulong sa corruption. Pero may pag-asa tayo na tayo ay mapapalaya sa corruption na ito. Hallelujah! Patungo sa malulhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. May kalayaan na sinasabi. Yung kalayaan nyo, yung liberty of the children of God, yun din yung manifestation of the sons of God. Yun din yung fullness of our adoption. Bakit? Kasi lalaya na tayo sa katawang ito. Mapapalitan ito at tayo lalayang lubusan. Praise the Lord. Hallelujah. The manifestation of the sons of God. Right? Himayin natin konti. Ibig sabihin nun, the unveiling. Yung sinasabi ko kanina, or the making known of the attributes that were in God before the foundation of the world. Dati na tayong attribute ng Diyos. Bahagi ng kanyang isip. Alright? So, nire-review ko lang para maintindihan nyo yung mga termino na ginagamit natin. Dati na, pero hindi pa lantad eh. Attribute pa lang. Diba? Isip pa lang ni Lord eh. Ang gusto ni Lord, yung mga isip niya, yung mga kaisipan niya, attribute na yun ay mag-manifest. Alright? At doon mangyayari yun sa adoption natin. Alright? The unveiling or the making known of the attributes that were in God before the foundation of the world. Kaya nga, manifestation of the sons of God. Mga anak na tayo sa isip pa lang ni Lord, pero there has to be a manifestation. Alright? Making known. Unveiling. God will display. Yun, i-display niya yung attribute na dating nakatago. Will display a church that will stay with the Word. Yan ang isang katangian ng adopted son. He will stay with the Word. Kahit anong mangyari. Amen? Hindi siya magko-compromise.
Hindi siya sasama sa panlalamig ng panahon. Hindi siya magbabago ng standard niya. Kahit na i-pressure siya, kahit mas marami na yung nanlalamig, kahit mas marami na yung lumalambot sa paninindigan, sa kabanalan, for example, he will stay with the Word. Hallelujah. Excuse me. Ano pinakita ni Brother Branham? Sa kanyang pagiging adopted son, hindi siya nag-compromise. Inalok siya ng pera. Inalok siya maging bahagi ng isang mayamang denominasyon. Pero ang ginawa niya, binalik niya yung cheque. Because he wanted to stay with the Word. Yun ang katangian ng adopted. Hindi mo siya pwedeng ibaling, ilihis mula sa salita ng Diyos. Hallelujah. Aalokin kayo ng sanglibutan. Pero diyan yung may papakita kung kayo inampo na. Alam nyo ang inyong posisyon. Praise be to God. Hindi ko lang bakit nawala yung ating signal. All right. Manifestation of the sons of God. Unveiling, making known. God will display a church that will stay with the Word. All right. The squeeze will also trigger the full power manifestation in the bride. The short, quick work the prophet was talking about. Remember, sabi ng ating Panginoon, ng ating propeta, I should say, unang bahagi ng adoption ng bride ay ibubuhos niya ang kapangyarihan, ang kapuspusan. Okay, magmamanifest ang fullness. Pero, merong contribution yung tinatawag na squeeze. Alright? Squeeze. Yung panggigipit ng Antichrist sa bride. Pag na-squeeze na tayo ng gusto, diyan mangyayari yung sinasabi ni Brother Branham na short, quick work. Kung saan ang kapangyarihan ng Diyos sa isang mabilis na paraan ay mamamalas ng buong sanglibutan. Bilang patunay, ito yung aking mga adopted children. Ito yung adopted church ko. Ay, sabi niya, pagka hiligpitan na ng Antichrist, nang gusto yung squeeze na yun, sa bride, when you're squeezed out, watch for the third pull then. Sabi niya, yung third pull, namalas nyo sa akin in an amateur form. Kabara Branham yun, ha? Isipin nyo kung gaano katindi yung manifestation. Pero sabi niya, sa totoo lang, amateur form pa lang yun. Pero pagka tumodo na ang persecution, watch for the third pull then, come into the fullness of its manifestation. Praise the Lord. Adoption as experienced by the firstborn among many brethren, the Lord Jesus. Tingnan natin kung paano dinanas si Jesus yung adoption niya. Right? Remember, sabi ko kung paano si Jesus, ganoon ang iglesia. Si Jesus mismo dumaan sa prosesong ito bilang ehemplo natin. He is the example seed. Okay, sa Matthew 3:16-17, din natin bubuksan, that was His Holy Ghost baptism. Alright? Tapos yung bautismo sa tubig, bumaba ang Espiritu ng Diyos, tulad sa kalapate at nanaan sa Kanya. Sabi ni Brother Branham, Holy Ghost baptism niya rin yun. Alright? Kala ko ba Diyos na siya? Ba't kailangan niya mabautismo ng Espiritu Santo? Tao din kasi siya. At kailangan niya ipakita sa atin yung dadaanan natin bilang anak ng Diyos. Dahil siya ang panganay sa maraming magkakapatid. Alright? So si Jesus, binautismo ng Espiritu. Amen? Spiritually speaking, pwede natin sabihin, doon siya na-born again. Although hindi niya kailangan ma-born again, pero kailangan lang magpakita ng example. Naintindihan niyo kung paanong kailangan, siya nagpabautismo sa tubig. Diyos siya, bakit siya kailangan magpabautismo ng tubig? Diba? May dahilan lahat yun. He's showing us an example. Hallelujah.
Kailangan i-fulfill niya lahat ng katuwiran. At katuwiran na ipakita niya ang tamang ehemplo sa atin. So he was tested right after that. Matthew 4:1. Pagkatapos ng bautismo niya, ang Espiritu Santo ay siya ay sinubukan kaagad. Then was Jesus, ang sabi sa Matthew 4:1, led up to this of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Anong sumunod sa kanyang bautismo ng Espiritu Santo? Temptation. Anong susunod pagkatapos yung ma-born again? Mabaptize ng Holy Spirit? Temptation. Diba? Kala ng iba, okay na ako, nabautismahan ako ng Espiritu Santo. Oops! Ingat ka kasi kung hindi ka nakaranas ng pagsubok dati, maghintay ka ngayon dahil na-born again ka na. Dahil puspos ka na ng Espiritu Santo. Amen? Ngayon ka susubukin. Diyan pa lang magsisimula ang kalbaryo mo talaga. Hallelujah. Praise the Lord. Tapos sa pagkatapos ng bautismuhan, siya ay tinukso. Hebrews chapter 5, verse 8. Though he were a son, si Jesus, yet learned he obedience by the things which he suffered. Si Jesus, ang ating Panginoon, sa kanyang pagiging tao, ay kinailangang matutong sumunod. Sumunod. Diba? Ibig sabihin, si Lord meron din kakulitan dati. Ha? Kailangan siyang turuang sumunod. Diba? Minsan kasi may pagka-intrimitido si Lord eh. 12 anyos pa lang siya, gusto niya ng mangaral ng Ebanghelyo. Alala niyo? Nakipag-diskusyon na dun sa mga theologian sa templo. Tapos sabi niya, I must be about my Father's business. Pero pagkatapos nun, wala na kayong nakita ulit na kwento tungkol sa kanyang buhay. Hindi nagpatuloy. Hindi nagtuloy-tuloy yung kanya sinasabing to be about his Father's business. Bakit? Bakit? It was not yet time. I believe he was checked by the Father. He was checked by the Father. He was out of timing. Kailangan niyang matuto ng sa pamamagitan ng mga bagay na dinanas niya, tiniis niya. Kailangan siya turuan na sumunod sa Ama. Kailangan siyang subukan. Kailangan siyang tuksuhin. Dahil siya'y anak. Kailangan siyang i-tutor. Dahil siya'y anak. Sundan niyo ako. Amen? Sabi sa Biblia, sa Hebrews chapter 2, Hebrews chapter 4, amen, siya ay nagkaroon ng bahagi sa laman at dugo at siya ay tinuksong katulad natin. Right, verse 9, sabi, and being made perfect. Made perfect. Eh, di ba si Lord na yon? Di ba God na yon? Si Jesus, di ba Diyos yun? Bakit sabi niya, being made perfect? Pinasakdal, sinakdal pa yung Diyos. Nakita nyo? Kaya dapat tama yung pagkakilala nyo kay Jesus. Lahat ng bahagi niya dapat makita nyo. Oo, Diyos siya. Pero nagkatawang tao siya at pinakita niya yung tamang proseso ng paggulang bilang anak ng Diyos. Yung being made perfect dito ay hindi ibig sabihin ginawa siyang walang kasalanan, kaya perfect. Dati na siyang walang kasalanan eh. Yung made perfect diyan ay being made mature. Diba? Yung perfection, ibig sabihin ng maturity. Alright? So siya'y sinakdal, pinagulang, yun ibig sabihin yan. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Matthew 17. Tapos niyang ipanganak at bautismo ng Espiritu Santo. Alright? Anong susunod? Dahil sa anak siya, i-adopt siya. Pagkatapos siya subukan, grabing pagsubok dinaanan ni Lord, di ba? Grabing persecution sa lahat ng banda. Laban sa denominational world, laban sa political world, laban sa lahat ng bahagi ng sanglibutan. Kinalaban siya, di ba? Kinamuyan siya ng sanglibutan. Tinanggihan siya, pinersecute siya, sinaktan siya, pinagtangkaan siyang patayin at lahat. Pero sa dulo ng kanyang ministry bilang anak, anong ginawa sa kanya? Inadopt siya. Matthew 17.
This is his adoption now. Sabi, and after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John, his brother, and bringeth them up into a high mountain apart. Adoption niya, kaya kailangan merong saksi. Sa publiko ito ginagawa. Can you say amen? Kailangan may saksi ng adoption. And verse 2, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. Nagliwanag yung kanyang damit. Ano yun? Sinusutan ng damit. Ang isang anak na inaampon. Verse 3, and behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with him. Hindi lang makalupa ang saksi dun sa adoption na ito, maging mga makalangit na saksi ay bumaba para saksihan ang kanyang adoption. Alright. Sabi sa verse 4, then answered Peter and said unto Jesus, namangha siya, Lord, it is good for us to be here. Napakalaking pribilehyo, Lord, na kami maging saksi ng adoption mo. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, one for Moses, and one for Elias. Verse 5, while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud, which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hinto tayo sandali ron. Anong sabi ng tinig sa kanya nung siya bautismohan, doon sa baptism niya sa Jordan River? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Exactly the same words. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Pero, wala itong kasunod na phrase. Pero pagdating sa Matthew 17, sa adoption niya, dinagdagan ng Ama ang sinabi niya. Hindi lang ako nalulugod sa Kanya. Hindi lang ako nananahan sa Kanya. Pero ngayon, gusto ko sabihin sa inyong lahat, pakinggan niyo siya. Hear ye Him. Bakit? He will be my voice on the earth from now on. Dahil ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay ko na sa Kanya. Because I'm adopting Him right now. Praise the Lord. Verse 5, notice the addition of the phrase, hear ye Him. He was the voice of God on the earth. Amen. Ang sabi niya, kung hindi niyo mapaniwalaan ang aking mga salita, paniwalaan niyo na lang ang aking mga gawa. Diba? Yung mga gawang ito nagpapatunay tungkol sa akin. Sabi niya, dun sa mga hindi nakikinig sa aking salita, merong hahatol sa inyo pagdating ng araw. Ito'y wala iba kundi yung mga salita na tinanggihan nyo. Yun din ang hahatol sa inyo pagdating ng araw. What is His word? His voice. Christ will judge the world for refusing His salvation. Because He became the voice. Pag tinanggihan mo yung tinig ni Lord, babalik yan sa iyo sa araw ng judgment. Amen? As a voice of judgment. Alright, so i-apply natin sa atin. We become God's final voice on earth when we are adopted. Okay? Pwede na rin sabihin ni Lord, pagka ikaw inampo na, pakinggan nyo siya. Pakinggan nyo siya. Ang iglesia, pag inadopt, magiging tinig ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Hindi lang tayo kinalulugdag panahanan, kundi pwede niya sabihin, pakinggan nyo ang iglesyang ito. Dahil ang sabi ng prophet, we become the final voice to the final age under our messenger. Alright? Huling tinig tayo ni Lord sa huling panahon. Bakit? Adopted na tayo. Hear ye Him. Now hear ye her. Hallelujah. Revelations 22:17. Kaya nga yung ating tema, ating scripture dito sa church ay ganito. And the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. The Spirit and the bride say, iisa na lang ang kanilang sinasabi. Walang ibang sinasabi ang bride kesa dun sa sinasabi ng Spirit. Amen. Because we become the very mouthpiece of God. The Spirit speaks through the bride. Kailan yan?
pagka na-adopt na ang bride. Alright, nandun na tayo. Conclusion. So this is adoption age. The childhood stage is over. We should now be able to recognize our positions in the body. Tapos na dapat ang pagiging bata. Adoption na pinag-usapan natin. Ibagay naman natin yung ating turo dito. Ha? Praise the Lord. Dapat na ba tayong turuan ng adoption? Dapat. Tapos na ang pagiging bata. Karamihan sa inyo matagal na. Karamihan sa inyo at least 3 taon na sa mensahe. By that time, dapat marami na kayong natutunan. Nahubog na kayo, naturuan na kayo ng tutor. Can you say amen? Dapat, nasa panahon na kayo ng pag-aampon. Tapos na ang panahon ng pagkabata, we should now be able to recognize our positions in the body. Yun. Yung adoption ay positioning. Kita mo na yung katawagan mo, position mo. Ano bang position mo sa church? Ano bang layunin mo? Bakit nandito ka? Bakit bahagi ka ng church? Bakit nagsisimba ka rito? Hindi ka nakikisimba. Mayroong layunin si Lord sa iyo. May pinagagawa siya sa iyo. Yung bata, wala pang pakialam. Diba? Yung mga anak natin sa bahay, pagkabata pa, wala pakialam. Puro laro lang yan. Hinayaan yung mga kuya na gumulang na magtrabaho. Pero pag gumulang na siya, naturuan siya, ano yun? Kikita niya na yung kanyang posisyon. Hindi mo na kailangan sabihin. Pagkatapos kumain, dampot na ng mga kinanan. Punta na sa lababo, hugas na ng pinggan. Bakit? Alam niya na yung kanyang posisyon. Alam niya na yung silbi niya sa katawan. Amen? Yung mga bata, atin lang ng church. Pagkatapos, bahala na kayo dyan. Bahala na si kuya, bahala na si ate. Diba? Pagka may problema na lang ako, babalik ako dyan para may pag-pray niyo ako. Bata. Diba? Pero yung gumulang na, yung dumaan na sa mga sufferings, at pagsasaway, at pagtuturo, yan yung, ano ba yung pwede kong magawa dito sa church? Yan yung umulan umaraw, nandiyan sa church. May problema, walang problema, nasa church. May pera, walang pera, may pera, walang pera, nasa church. Amen? Maraming ani, konti ang ani, nasa church. Praise the Lord. Parang batong matibay. Nakaposisyon sa kanyang lugar. Amen. Masama ka pakiramdam, hindi masama pakiramdam. Malusog. Amen. Nandun sa kanyang posisyon, humahawak ng gitara. Di ba? Nandun sa streaming. Nutupad ang kanyang tungkulin. Amen. Bigyan ng offering o hindi bigyan ng offering. Alam niya ang kanyang posisyon sa katawan. Amen. Yung ilan sa inyo, alam lang na posisyon yung upuan nyo. Dapat masigit dyan ang alam nating posisyon. Hallelujah. There should never be petty arguments among us anymore. Nakakahiya. Pagka nagkakaroon tayo ng pagkakaalit-alit dahil sa mga walang kapararakang mga bagay. Hindi pang-adopted children. Praise the Lord. Hindi ako binati ni sister. Hindi ako kinamayan ni pastor. Hindi man lang ako ni-recognize. Ang tagal kong nawala. Pagdating ko, hindi man lang ako binati ni pastor. Children. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ako nabibisita ni pastor palagi. Buti pa yung iba nabibisita. Amen? Hallelujah. Children. May konting usap-usapan, imbis na ayusin, palalakihin. Children. Tapos na dapat yan sa atin. Huwag niyo ako ipahiya. Nagtuturo na ako ng adoption sa church natin. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Mapuri, hindi mapuri. Mabati, hindi mabati. Gawin niyo ang tungkulin niyo sa Panginoon. Amen.
O alam nyo kayo tinawag para umawit sa ating Panginoon. Mapuri, mabati o hindi. Umawit kayo kay Lord. Amen? Ang importante, alam nyo, nakatingin si Lord at nakangiti sa inyo. Hindi kailangan si pastor palagi nakangiti sa inyo. Arguments. Lalo na yung mga matatanda, dapat hindi na nag-argumento. Tayong huwaran nung mas nakababata sa atin. Amen. Praise the Lord. Pinapahalagan bawat gawain. Hindi pinaparaos lang ang gawain. Pag napunta sa church, nakatutok sa tinuturo. Di ba? Makikita mo yun kung sino nagpapahalaga sa gawain. Pag nandito ako sa likod, very sensitive ako. Hindi ko na lang nililista yung mga pangalan, pero meron dito nakita ko, amen, nagpapahinga lang dito sa church. So Lord, tigil ko na ngayon. Amen? Pag palaging ganyan, magmukha tayong bata eh. Right? The church should be manifesting by now what the tutor has taught us all through the ages. Hindi na ito church ages. Yung panahon ng pagtuturo, church ages yun eh. Panahon ng pagtututor, ginawa na ng Holy Spirit yun eh. This is the eagle age already. This is the bride age already. This is adoption time already. It's manifesting time. Lahat ng tinuro, i-manifest na natin ngayon. There has been a transfer of the literal life of Christ into the bride. Let's leave it. Binuhos na ang buhay. Binuhos na ang Espiritu. Binuhos na ang kapangyarihan. Let's live it. Pamuhay na natin. Hallelujah. Sabi niya sa message, Christ is the mystery of God revealed. Sabi niya, the fruit is on the top of the tree. Sana ihinugo na ang bunga sa tuktok ng puno. Sa tuktok ng trigo. Can you say amen? Hallelujah. The fruit is on the top of the tree. And the light is shining on that predestinated fruit. And she is ripening into Christ-like fruit. Amen. Bringing forth the same mellowness and sweetness and the same spirit that He had in Him. Hope you see it. Ano raw? Pagkahinog ka na, tataglayin mo ang kaparehong mellowness and sweetness ni Christ. Ba't kaya hindi sinabing kaalaman? Diba? Ang church, hindi na nagkukulang sa kaalaman. Lalo ang message churches. Diba? Grabe ang pagtuturo sa atin. Grabe yung binuksan mga hiwaga. Wala tayong kakulangan sa knowledge. Amen? Pero ang sinasabi ni Brother Branham na bunga, ebidensya ng pagkakahinog ay mellow na kayo. Malambot yun, malambot. Pag mellow, malambot na. Hindi kayo harsh, hindi hard ng spirit. Amen. Baka minsan yung kaalaman, yung maraming kaalaman, imbis na magpalambot, lalong nagpapatigas sa ulo yan eh. Pero ang tunay na maturity, yung sa kabila ng nalalaman mo, ikaw ay madaling magpahinuhod. Madaling lapitan. You are mellow. Amen. Amen, pakisuyuan. Madaling kausap. You are mellow. Ang prutas pagkahinog na, malambot na. At hindi lang malambot, sweet, matamis na. Amen. Ganun daw si Kristo. Bringing forth the same mellowness and sweetness and the same spirit that He had in Him. Hope you see it. Tayo lahat ay tumayo. Adoption time. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede ba natin uwitin yung inawit natin kanina, please? Yung mga young people, paunahan nyo kami sa pag-awit. We'll sing together. Amen. Lord bless you. Bless you. Sana nakatulong ito, lalo na sa mga baguhan natin.
para makita ko ano ba talaga ibig sabihin ng adoption. Right? So we're gonna sing together one of these days bilang mga adopted children ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hallelujah. Pagdating ng millennium, amen, ang mga anak ng Diyos ay magbabalik sa pamamahala sa ibabaw ng lupa. Yun ang inihintay ng mga nilalang ng kalikasan. Amen. Bababa tayo kasama ni Kristo, maghahari sa ibabaw ng lupa for 1,000 years in preparation for the eternal reign. Amen. Sa new heaven and new earth. You see? Sa millennium, doon natin ma-exercise. Yung hindi na-exercise ni Eva at Adan nung pasimula. Amen. Babalik tayo sa pamumuno. Amen. Hallelujah. Kahit anong sikap ng DNR, hindi nila mabigyan ng solusyon ng problema ng kalikasan. Pero pag naipwesto na tayo, pag nagpalit ng ating katawan, maayos lahat ng mga nilikha ay babalik sa sakdal na kalagayan nila. Dahil tayo ay inampun na muli sa ating posisyon bilang mga anak ng Diyos. Amen. Practice tayo. That we will sing. Speaks about redemption. Yes, Lord. What the love of God can do. Speaks about His grace and His mercy so great. Yes, Lord. That made Him bear the pain on Calvary. Thank you for your mercy and grace, Lord. Speaks about forgiveness. Thank you. Thank you. For a wretch so like me goes on and on to thank Him, and soon breaks into prayer. Oh, yes. What remains so special is the audience of this song. We'll all be there. It's a group of Angels will be there. and they sing joy the Sing it together now. We'll sing forever. We have just begun. As David strums his heart, bringing in the sun. As the angels descend, the bride will lift her voice, so glad to meet her Lord. Forever to rejoice, we'll sing forever. Yes, Lord, help us. practicing for this song. Yes. What a sacrifice. Yan ang ating dinadaanan ngayon. Hallelujah. Get into the verses. It Speaks about our lives. How we ought to manifest. That's it. That's our calling. All that we see. All that we sing. Sometimes it isn't easy when the battle gets so big. Part of the process. Seems a waiting on They're waiting on us under the altar. us to raise them up. Tayo ang magbabangon sa kanila muli. We got all the materials now. Message of adoption. Hallelujah. The song of adoption. Hallelujah. Thank you, Lord. We'll sing forever. We have just begun. As David strums his heart, bringing in the sun. As the angels descend, the bride will lift her voice, so glad to meet her Lord. Forever, sing forever.
Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Do it at His feet. Glory to God. No one will be crying. We will sing. Hallelujah. Oh, hallelujah. We have just begun as David strummed his harp, bringing in the song as the angels descend. The bride will lift her voice, so glad to meet her Lord. We'll sing forever. Oh yes, Lord. Thank you, Father. Oh, glory. Amazing grace, how sweet the sound. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Thank you, Jesus, Spirit of adoption. We'll sing forever when the day comes. We'll sing forever. We have just begun. Oh God, thank you. You're bringing us there. Thank you for your word. Sing forever, Lord, in your presence. Adopted children of the King. Hallelujah. Hallelujah. Oh, God. Send forth your Spirit. Send forth the Spirit of the Son, Lord. Let the Spirit of adoption come, Lord. Jesus. Jesus, help us. Oh, God, adopted children, listen. Hallelujah. Children. Oh, God. Hallelujah, Jesus, we thank you. Oh, gosh. Huwag kayo magpatupin-tupin. Magmahalan kayo sa
Yes, Lord. Oh, Father. Ama, pinagtitiwala ko ang iyong mga anak sa iyong kamay. Hindi lang dito sa church namin, kundi sa lahat ng dako ng Metro Manila. O naman ang nakatakdang mangyari. Lord, kami ay ipunin mo sa ilalim ng iyong pakpak. Proteksyonan mo ang iyong mga anak. Pinagtitiwala namin aming buhay sa iyo. Ang lahat-lahat, Panginoon. Wala kaming takot dahil ikaw ay nangako. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan. Salamat po sa comfort ng iyong salita. Salamat sa paalala ng iyong salita sa amin, Ama, sa araw na ito. Lord, taas po namin sa iyo lahat ng may mga karamdaman muli sa araw na ito. O God, ipuin mo po sila. Lord, tinataas namin sa iyo si Mami Cruz, Lord. Di namin siya kasama ngayon. Pray, Lord, ipuin mo siya, Panginoon. Palakasin mo siya. Kung iyong itutulot, Lord, kaya mong maranasan niya ang pagpapalit ng katawan. Nakatakda ng mangyari sa amin, Ama. Kung ano ang iyong kalooban, Ama, we just pray for her. Huwag po siyang pabayaan, Panginoon. Comfort mo siya ng iyong presensya sa mga sandaling ito. Lahat ng iba pa, Panginoon, na kasama namin sa church, marahil wala dito dahil meron silang karamdaman, may you just touch them now. At bawat isa na naririto na kailangan ng hipo mo physically, Father, touch everyone in Jesus Christ's name para po sa iyong kapurihan. Ito ang aming dalangin. Nagtitiwala ko po ang lahat sa iyong kamay. Kaya mo ang aming narinig ay higit mo pang bigyan ng linaw habang pinagbubulayan namin sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Take care of your children now, we pray. In Jesus Christ's name. Amen. God bless you. Amen. Magkamayan tayo sa isa't isa as we dismiss the church in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. We'll sing forever. Have just begun as David strums his heart.